Ito ang mainit na balita at trending ngayon sa mundo ng social media. Armado ng drug lords at pogo sa social media, binunyag at Barbers Marcoleta, mainit na sagutan. Matapos kumalat ang plano ng Kamara tungkol sa impeachment ni VP Sara, abay to the rescue ang isang congressman na Maka-Duterte na kung siya lang ang speaker di umano, abay ganito ang kanyang magiging aksyon. Ako ang speaker ng House of Representatives. Alam mo una kong gagawin? Tatawagin ko yung chairman ng Quadcom. Kong Ace, itigil mo na yung Quadcom. Yes, sir. Okay. Tapos, pagkatapos ng 1 minuto, tatawag ko sa isa. Kay Joel Chua. Joel Chua, good government. Kong Joel, itigil mo na yung good government. O, siyempre sasagot yun. Yes, sir. O, di tapos. Selective eh. So, Ang gusto lamang nilang suriin, gusto lang nilang puntiryahin, yung gusto nilang sirain. Paano ka makakagawa ng isang panukalang batas? Na akala mo yun nga ang kanilang tinutuntun. Akala mo yun ang layunin. Kung yung layunin makagawa tayo ng isang pantay, isang makatotohanan at katanggap-tanggap na panukalang batas, bakit hindi mo i-involve lahat ang merong confidential funds? Bakit ang tinarget mo ay yung vice presidente? O hindi ba politika? Pagkatapos, kunwari, in aid of legislation, ngayon pala impeachment. Maski saan mo kwentahin eh. Minamadali para inuuto niya yung tao. Di ba? Madali pong makahalata ngayon ang taong bayan. Siguro dahil na rin sa social media. Dakip na po nila yung ano. Ako nakikita ko dahil nga siguro sa tulong ng social media. Kaya naman, buwelta ni Kong Barbers sa mga pahayag ni Marcoleta, mandato ng Kamara na bigyan pansin ang impeachment at matindi ang paninira ng mga narco-vloggers sa bayaran ng pogo para lang isalba ang mga Duterte. Obligasyon at mandato, it is the constitutional duty of Congress, no? Either impeach or dismiss, no? A complaint that was filed before the House, no? And going up to the Senate. Sabi naman ni SPHs, kahit daw on break, pwede din daw silang mag-meet as a impeachment court, no? And they can be present even if there is a campaign period. Kasi mas mahalagang constitutional duty ito ng mga senador. Kaya nga ang panawagan, kapag kayo, bago kayo pumirma, bago kayo mag-endorso, o bago kayo bumoto, gamitin natin ang ating mga prinsipyo sa pagdesisyon. Do not be swayed by social media. Kung ano yung opinion ng social media, yun ang i-adapt natin. No? Kailangan meron kang sariling desisyon, opinion, at conviction dito sa usapin na ito. Para mawalan ng credibility ang investigasyon ng Quad, isa kaming sinisira nitong mga narco-vloggers na ito at saka narco-trolls na to. Yung nasasaktan dito, sa tingin namin ay yung mga drug syndicates at saka yung mga illegal pogo operators, no? So, nasa kanila yung pera. Sila yung nagbabayad dito sa mga narco-vloggers na to at narco-trolls na to. Samantala, ayon kay Bato, lokohin nyo na ang pagong, wag lang ang mga Duterte. Dahil planado lahat ito ni PBBM at ng Kamara na i-impeach si VP Sara. From the very beginning, kahit harap siya o hindi, nakaplano na yung impeachment na yan. Lukuhin nila yung pagong. Kahit naharap siya o hindi, pupunta talaga sa impeachment yan. Nakaplano na yan, nakaplano na yan. Well planned yan, well planned. Kaya we are preparing for the worst. Sabi nga lang, kakapalabas lang yung text ng presidente nung araw na ito, kinabukasan, nandun na sila, nag-file na sila kaagad. Sabi ni Bato de la Rosa, matutuloy ang impeachment na yan. Sabi ni Bato de la Rosa. Matutuloy yan. Ha? Sabi niya, kami sa grupo ni Sara, ni VP Sara, kasi kampo sila ng Duterte, they are expecting for the worst. Kasi sabi niya, planado yan. Planado yan. Yun daw sinabi ni PBBM na ayaw ni PBBM, unang presidente ng impeachment. Ano lang daw yun? Opinion lang daw yun ni PBBM. At saka wala naman daw ginagawa si PBBM, kontrolin ang mga kongresista para wag gawin yung impeachment, wag isulong. Kaya para sa kanya, sabi ni Bato, inaasahan namin mai-impeach si Sara. Kaya nag-aahanda kami sa pinakamalalang mangyayari. Malang yan, Bato. Maghanda na kayo. Di ba? Ha? Hindi, ang sinasabi ni Batong pinakamalala, yung una, makalusot sa Kamara. Okay. Pangalawa, pagdating sa Senado, naghahanda sila sa Senado. Siyempre may grupo siya sa Senado. Si Padilla, si Bongo, yan. So, para kay Bato, ang ibig sabihin mga kabunyog ni Bato, hindi siya nag-iisip na hindi yan makakalusot sa Kamara. Ang iniisip nila,
makakalusot yan sa Kamara, mai-impeach si Sara at makakarating yan sa Senado. Kaya para sa kanila, sa kampo nila, naghahanda sila sa pinakamalala. Hindi raw sila naniniwala na hindi yan mai-impeach si Sara. Kung akong magre-react dyan kay Bato, ang masasabi ko, tama lang yan, Bato. Mabuti at alam mo. O yun. Di ba? Tama? Tama? Tama ka, Bato. Tama ka sa sinasabi mo, mai-impeach si Sara. At tama ka rin. Maghanda na kayo sa pinakamalala na mangyayari sa inyo. Sabi ni Salvador Panelo, may impeach yan si Sara. Kasi matagal na nilang plano yan. Planado yan, sabi ni Bato de la Rosa, ay sabi ni Panelo. Ang agenda talaga nila ay ma-impeach si Sara para hindi na ito makatakbo sa 2028. Yun ang sabi ni Panelo. Yun din ang sabi ni Harry Roque. Hindi sila naniniwala sa sinabi ni PBBM na, sabi kasi ni PBBM, huwag isulong ang impeachment. Pero sabi ni Harry Roque, sabi ni Bato de la Rosa, sabi ni Panelo, nagkakaisa silang lahat. Hindi, ano lang yan? Drama lang yan. Sa totoo niyan, isusulong pa rin ang impeachment. Kasi matagal na nilang plano yan. Talagang pipilayan nila si Sara. Hindi ito, i-impeach nila ito, ipapakonvict nila ito sa impeachment para hindi na makatakbo sa 2028. Yun daw ang totoo dyan. Kaya sabi ni Bato de la Rosa, naghahanda sila sa ganyan. Para sa kanila, hindi totoo na hindi mai-impeach si Sara. Mai-impeach si Sara, handa sila dyan. Yan ang sinasabi ni Bato. Ang mga kongresista ngayon, nananahimik. Ang kongresista lang na, ang mga nag-file ng impeachment, yung first impeachment, yung congressman ng bayan, si Sindanya. Ang pangalawang impeachment, final naman ng mga leftist, ng Makabayan Black, nila Franz Castro, Arlene Brusas, Raul Manuel. Pero may pangatlo pa daw na impeachment eh. May pangatlo pang impeachment complaint na ipafile ngayong linggo. Ngayong susunod na linggo pala, next week. Sabi ni House Secretary General Velasco, hindi pa nila itatransmit yung first, second impeachment complaints kasi may pangatlo pa daw na darating eh. Nakiusap daw sa kanya yung ilang mga kongresista na wag munang aaksyonan yung impeachment complaints, sabay-sabay na. Yun kay House Secretary General Reginald Velasco, nakiusap yung mga kongresista, bigyan sila ng time. Kaya pagbibigyan niya raw ito hanggang next week. So, malamang tama ang sinasabi ni Bato na may galaw sa loob ng Kongreso na hindi natin alam. Sabi ni Bato de la Rosa, tingnan nyo, sa kabila ng nagsabi na ang presidente na huwag ituloy ang impeachment, ayan, natuloy pa rin. Wala naman daw, sila Romualdez daw, tahimik. Hindi naman daw nagsasabi sila Romualdez na susundin nila yung sinabi ng presidente. Kaya ayon kay Bato de la Rosa, para sa kanila, naghahanda sila for the worst na mai-impeach talaga si Sara. Bakit kailangan nating magpakita ng pwersa? Kasi si PBBM pinipressure. Pinipressure si PBBM, maraming pressure from all camps. Pinipressure siya ng iglesia, pinipressure siya ng ibang mga pwersa na wag ituloy ang impeachment kay Sara. Ang mga kongresista naman, pinipressure din. Tinatakot na wag niyong ituloy ang impeachment ni Sara. Pag tinuloy niyo yan, yan. Marami. Ang mga senador naman, hindi pa nga nakakarating sa kanila, tulad ni Subiri, ni Jingo Estrada, ni JB Ejercito, ni Nancy Binay, hindi pa nga nakakarating sa kanila yung impeachment, yung articles of impeachment, kaagad-agad, nagpapabor na sa kay Sara Duterte. Ayaw daw nila ng impeachment. Bakit? Sila ba ang magdidesisyon kung isusulong ang impeachment? Mga tatanga-tanga pala itong mga senador na to eh. Sabi ng mga senador, ni Subiri, ni Nancy Binay, ni JB Ejercito, at saka ni Jingo Estrada, ayaw namin ng impeachment. Bakit? Sila ba ang magsusulong ng impeachment? Bobo pala itong mga senador na to eh. Sila ang judge. Sila ang magiging impeachment court. Hindi sila ang magsusulong ng impeachment. Loko-loko itong mga senador na to. Hindi nila alam ang kanilang papel. Ang papel nila sa impeachment ay hindi isulong ito. Ang magsusulong ng impeachment ay ang Kamara. Sila ang magiging prosecutor sa impeachment, ang Kamara. Ang Kamara ang magiging nausig. Kaya dapat nga hindi sila hindi sila nagre-react eh. Tama yung sinabi ni Escudero eh. Wala eh, kami dito sa Senado, kung dumating dito sa amin yan, handa kaming tanggapin yan. Wala kaming magagawa, obligasyon namin yan eh. Yan ang binigay sa amin ng konstitusyon. Tama si Chis Escudero doon. Ito namang mga senador na tulad ni JBR, si Tony Jingo Estrada, Nancy Binay, saka Mig Subiri, tanga-tanga. Hindi nila alam ang papel nila bilang senador. Akala nila ang papel ng senador gumawa lang ng batas. Ang mga senador, ang mga kongresista, mayroong tinatawag na legislative functions, non-legislative. Ito
kung may nakikinig ngayon na mga senador at kongresista na hindi nyo alam, lalo na sila Rubin Padilla, pag sinabing lehislatura, pagamat lehislatura yan, hindi lang naman pang lehislatura ang ginagawa nila. May mga ginagawa sila na hindi paggawa ng batas. Alam nyo ang mangyayari dyan? Once na magdesisyon ang Kamara na i-impeach si Sara, magpapadala ang Kamara ng delegation sa Senado. O ito pipili ang Kamara ng mga pinakamagagaling nilang kongresista. Pipili sila. Ang tawag doon, panel of prosecutors. O halimbawa, pipiliin nila si Luestro, o si Acop, o mga ganun yan. Sila ang magiging panel of prosecutors. O, kaya ang papel ng Kamara doon sa impeachment, sila ang taga-usig kay Sara. Ang magiging papel naman ng mga senador, sila ang magiging korte, huwes. Yang pagiging impeachment court ng Senado, pagiging prosecutor ng mga kongresista is a non-legislative function. Yan ang problema ng mga nagiging senador at kongresista na hindi marunong sa